Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Maraming palatandaan ang binabalewala ng mga kalalakihan pagdating sa isang babae. Basta attractive at seductive ang babae, wala na silang pakialam sa problema at sakit ng ulo na pwede nitong gawin. At bilang resulta, nagkakandaletse-letse ang mga buhay ng maraming lalaki. Kailangan nyo ng malalim na kamalayan sa bagay na ito upang hindi kayo maging biktima ng ganitong mga babae. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang 6 na bagay na hinahanap at ginagawa ng mga babaeng may potensyal na maging cheater. Number 1. Attention. Dahil sa pag-usbong ng social media, mas naging convenient para sa mga kababaihan ang makakuha ng atensyon. Alam natin na isang insecurity sa mga matinding sakit ng mga babae. Kailangan nila ng daily dose of validation para mapagtakpan ng insecurities nila sa katawan. Nakakalungkot ito dahil mas tumindi ang nakakaya nilang gawin para lang sa atensyon. Handa nilang ipagpalit ang puri para lang sa papuri ng mga kalalakihan sa social media na mga sexual predators lang naman at sexual intentions lang naman ang mayroon. Para sa kanila, validation ito. Pagkain ito ng kanilang ego bilang babae. At ito ang nakakalungkot dahil nagiging addiction ito. Kumbaga sa lalaki, ito ang porn equivalent sa babae. Kaya kung ang partner mo ay isang attention seeker, napakataas ng chance na mag-cheat yan sa iyo. Kapalit ng attention ng iba. Kung mahilig siyang magpakita ng katawan at balat sa social media para sa attention at validation ng ibang lalaki, para na rin niyang iniimbitahan ang mga sexual predators sa paligid nyo para lapain siya. Do not ignore this. Number 2. Thrill. Mahalaga sa isang relasyon na mapasaya mo ang babae. Happy wife, happy life, ika nga. May katotohanan naman dito. You see, bilang lalaki sa isang relasyon, responsibilidad mo ang well-being ng partner mo. Kung napapasaya mo ba siya o kung masaya pa ba siya. Pero sa ating mga lalaki, hindi importante kung masaya tayo o hindi. Besides, happiness is for women and children only. This is what we need. At wala namang mali rito, masaya na rin tayo kapag nakikita ang mahal natin sa buhay na masaya rin. Ngunit may mga babae lang talaga na mahirap pasayahin. Sila yung delikado dahil hindi sila makokontento sa kahit anong ibigay mo, lalo na ang uri ng kasiyahan na inaasam ng kanilang pagkababae. Ito yung thrill na tinatawag. Kung siya ang klase ng babae na hanap palagi ay thrill sa relasyon, iwanan mo na. Hindi yan makokontento sa iyo. Maghahanap at maghahanap yan ng kakaibang thrill at panahon lang ang makapagsasabi bukas-bukas sa ibang lalaki na niya hinahanap ang thrill na iyon. Number 3. Emotional disconnection. Ang isang babae na may totoong nararamdaman sa iyo, una pa lang emotionally invested na yan. At habang patagal kayo ng patagal, dapat mas lumalalim yung emotional connection niya sa iyo bilang partner niya. Dapat mas lumalalim yung emotional connection nyong dalawa dahil yan yung normal sa isang relasyon na may tunay na kabuluhan at may patutunguhan. Ngunit kung ang partner mong babae ay unti-unting nagiging emotionally disconnected sa iyo, it's only a matter of time na mag-cheat yan.
dahil nawawala na yung emotional connection nyo. Nadidisconnect na siya sa iyo. Walang emotional investment sa side niya, kaya hindi lumalim yung nararamdaman niya. At kapag nagkataong nag-cheat nga yan, wala na yung guilt na mararamdaman sa ginawa niya. Hindi na yan makakaramdam ng hiya o pagsisisi dahil para sa kanya matagal ka nang wala. Emotionally disconnected na siya sa iyo. Wala na kayong connection. Wala na siyang nararamdaman sa iyo. Kaya mag-cheat man siya, hindi na siya magigilty dito. She has fallen out of love. Number 4. Infidelity victim. Mag-iingat kayo sa mga babaeng naging biktima na ng cheating, mga babaeng nakaranas ng lokohin ng kanilang partner, mga babaeng may trauma na sa cheating. Unfair man ito, ngunit kung naaawa ka sa kanila, hindi mo pa rin responsibilidad na ayusin ang sinira ng iba. Oo, biktima sila ng cheating, wala silang ginawang masama, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit sila delikado. You see, ang mga biktimang ito ay may mga trust issue na, may mga trauma na sila at hindi sila patatahimikin ng trauma na ito. Matagal bago ito maghilom hanggat hindi sila fully healed sa trauma nila. Wag na wag mo silang papapasukin sa buhay mo dahil maaari rin nila itong gawin sa iyo. Maaari silang mag-cheat bilang form of revenge dahil sa hindi pa nila matanggap ang nangyari sa kanila. Galit sila, nasaktan at gusto rin nilang gumanti. Hindi kanyan pagkakatiwalaan dahil may trauma na sila. Kaya niyang mag-cheat sa'yo bilang revenge sa ginawa ng ex niya at wala yang pakialam sa mararamdaman mo dahil para sa kanya hindi ka mapagkakatiwalaan. Iwasan niyo yung mga ganito. Nakakaawa man silang tingnan pero sila'y delikado. Number 5. Self-saboteur. Ito ang klase ng babae na may sakit sa pag-iisip. Siguro dahil sa trauma, past experiences o kung ano paman. Sila yung mga babae na intentionally sinisira ang isang relasyon. Kahit na ang relasyon na iyon ay healthy naman at stable. Kahit na walang mali sa relasyon nyo. Kahit na mataas ang rate na maging successful ang relationship nyo. Isasabotage niya ito. Sila yung mga babaeng natatakot kapag nakikita nilang nagwo-work yung relationship nila. Natatakot silang mag-succeed ito. Natatakot sila dahil marahil ay hindi normal sa kanila ito. Kaya bilang response, sinasabotahin nila ang relasyon kahit na stable and working naman. At ikaw na lalaki, walang kaalam-alam kung anong ginawa mong mali. Ngunit ang totoong may mali ay yung partner mo. Bigla-bigla yang mag-cheat kahit maayos naman kayo dahil nga gusto niya itong isabotahe. Kung napapansin nyo na madalas sinasabotahe na niya yung relasyon nyo, iwan nyo na. Iwasan nyo na lang yung mga ganito dahil uubusin niya ng bait nyo. Kakaintindi sa kanilang self-sabotaging behavior, mga may sakit sa utak. Number 6. Impulsive behavior. Normal sa mga kababaihan ang padalos-dalos sa pagdidesisyon. Dulot yan ng kanilang emotional unpredictability. Madalas nakakapagdesisyon sila ng pabigla-bigla at wala sa katinuan. Hati naman yung mga ganitong babae. Kahit likas sa kanila ito, may mga babae pa rin naman na marunong gumamit ng utak. Malas mo na nga lang kung ang iyong partner ay may impulsive behavior. Tipong madalas siyang pabigla-bigla sa desisyon. Kung anong maramdaman niya ng oras na yon, gagawin niya ang gusto niya nang hindi nag-iisip ng maayos.
Maraming ganyan sa panahon ngayon. Mag-iingat kayo. Hindi ito biro na para baliwalain lang. Mamaya maisipan niyang lumuhod o tumuwad sa iba. Sumubo at bumuka, kawawa ka. Iiyak ka na lang sa tabi habang tinatanong siya kung paano niya nagawa sa iyo yun. Anong isasagot niya? Impulsive nga, 'di ba? Nalibugan lang siya noong mga oras na iyon, kaya niya nagawa. Patawarin mo na lang daw siya. Hindi na raw mauulit. Pero teka lang, impulsive na tao tapos hindi na raw mauulit. Kalokohan. Tandaan nyo ang 6 na yan. Kapag isa sa mga yan ay ginagawa o hinahanap ng partner nyo, ibig sabihin, nasa panganib ka. Kung hindi mo alam ang gagawin, di maghintay ka lang hanggang sa patunayan nilang tama ako at maging biktima ka. Nga pala, kung may napulot kang aral sa video na ito, don't forget to like and subscribe for more quality contents. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.